Okay. Kahit busy po tayo, may chance pa rin tayong mag-react sa mga nangyayaring doon sa House of Representatives tungkol po sa impeachment complaint ni VP Sara, no? Ito po yung balita, ito po yung update kasi po itong mga against kay VP Sara at yung mga isinusulong nila itong impeachment ni VP Sara ng mga politicians, mga congressman, mga representative dyan sa Kamara, parang dino-double time na nila itong impeachment complaint. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo bakit itong mga taong ito ay nagdo-double time na. Ipapaliwanag ko sa inyo ha. Ito muna yung ipapakita ko sa inyo ha. Pero bago ko i-play itong video na ito, paki-like at saka paki-share naman, okay, para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita, okay? Ito po, panoorin natin itong balita na ito kung ano ang nangyari kanina sa Kamara. Ito, play natin. Idineklara ng sufficient in grounds o sapat ang basehan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, anong nangyari dyan ngayon at ano na ang susunod na proseso? Ruth, uusad na nga sa hearing proper o pagdinig ng House Justice Committee ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis yung naging deliberasyon ngayong araw. Walang objection mula sa mga miyembro. Ano sabi ng media? Mabilis ang deliberasyon. Expected na natin yan. Kasi nagmamadali silang lahat, di ba? Expected na yan. Mamaya, paliwanag natin yan. Play. Adopt ang mosyong ideklarang sapat ang basehan. Ito'y matapos matalakay na hindi naman sinagot ni VP Sara ang mga aligasyon sa pinadala niya answer ad cautelum, kundi isang mosyon para ipabasura ang mga reklamo, bagay na ipinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Nanindigan si Justice Committee Chairperson Jervy Luistro na meaning to say, hindi po kontento ang mga taga House of Representatives, itong mga congressman. Hindi sila kontento sa response ni VP Sara. Okay, nakukulangan raw sila, hindi raw sinagot ng maayos. Yan ang mga nila aligasyon nila doon sa kasi raw bakit ganun yung reply ni VP Sara na 16 lawyers yung components ni VP Sara, no? 16 lawyers yun. Marami raw lawyers si VP Sara, tapos ganun lang ang reply. Nadismaya sila, nainis sila sa totoo lang. Yan ang sapat na oportunidad ang bise para sumagot sa mga aligasyon. Narito ang kanyang pahayag. The Honorable Tino, I think it was him who made mention of the possibility of the respondent going to the Supreme Court again. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process, but it was not Imagine lumabas na sa kanyang sariling bibig itong si Luistro na hindi raw masama ang finding of answers. Ang hirap kasi sa inyo, Luistro, yan ang laging sinasabi ng mga legal team ni VP Sara. Paano namin yan sasagutin ang inyong impeachment complaint na akusa kayo ng akusa, wala naman kayong ebidensya? Paano nila sasagutin yun? Tapos sasabihin mo ngayon, normal lang yan yung finding of answers. Anong tawag mo dyan? Fishing expedition. Nagfi-fishing kayo, diba? Yan ang hilig ninyo papuntahin nila si VP Sara dyan, tapos hahanapan nila ng kasalanan, tatanungin nila yan ng tatanungin. Pero ang kagandahan dito kay VP Sara, wise kasi itong si VP Sara yung sagot ni VP Sara maikli lang, kaya hindi sila kontento. Wala talaga kayong mahahanap na na kasalanan ni VP Sara kasi nagpipishing kayo 'di ba? Kaya sila nainis ngayon kay VP Sara. Di-deserve niyo yung mainis kayo.
usually availed of. Ruth, tinagdanga ng komite na sa March 25 mag-uumpisa na ang pagdinig. Susunod na mga araw ng pagdinig ay ang April 14, 22 at 29. Ruth. Marian, yung mangyayaring pagdinig, sabi mo simula sa March 25, ibig sabihin required na rin na magpadala dyan ang mga kinatawan. Anong inaasahan natin dyan? Yung mga kinatawan ni VP Sara, kailangan mag-attend na rin yan? Actually, hindi nga yung kinatawan ni VP Sara. Ang hiling ng komite Ang tanong dyan, mag-a-attend ba si VP Sara? Kung ako, no, kung nasa rules nila na kung pwede lang na hindi mag-attend si VP Sara, I would advise na wag na lang mag-attend si VP Sara. Useless yan. Mamaya ipapaliwanag ko bakit useless itong mga hinihingi nila kay VP Sara. At kung ibibigay ito ni VP Sara, wala, useless. Mamaya ipapaliwanag ko yan. mismo si Vice President Sara Duterte o yung respondent po ang pupunta o dadalo nga dito sa pagdinig. Kasi Ruth, yung mga lawyers or legal counsel ay maaari lamang mag-assist. Hindi sila pwedeng yung mismong magpa-participate doon sa mismong committee hearing. Dapat po kasi may respondent at doon lamang mag-assist yung kanyang mga legal counsel. Na kay VP Sara na po yan, prerogative na po niya. Kung i-avail po niya yan, karapatan na ipagtanggol or i-depensa nga yung kanyang sarili. At bukod nga doon sa pag-iimbita ng mga ng mga respondent, complainant at witness, pag nag-reconvene yung committee, pag-uusapan din yung motion ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno tungkol doon sa protective custody ng umunay bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at mga pinasasabtina ng mga documents gaya nga ng SALN at bank records ni VP Sara. At yun nga, imbitahan yung mga complainant, mga testigo, at yung respondent na si VP Sara. At paglilinaw ni Luis Tro sa hearing proper, tanging mga miyembro lamang ng Justice Committee ang maaring mag-direct at cross-examine sa mga testigo. Meron lamang 60 session days ang komite na deadline para magsumite ng kanilang report sa plenaryo. Sa ngayon ay nasa 10th calendar session day na ang komite. Sa kanilang ang pagtataya, nasa 5 linggo yung 5 buwan yung 60 session days, bagay na hindi naman daw abutin ng ganun katagal ang deliberasyon sa komite. Yan muna ang latest. At dito sa Kamara, balik sa Ruth. Yan po ang express report ni Marian and Yan, na sila, sanib puwersa na itong mga congressman na ito. Kasi sila po ay nagmamadali dito. Kaya sabi ko sa inyo, useless ito. Ito pa ha. Aside ko, i-answer ko yan mamaya. Ito pa yung ipapakita ko. Ito yung sagot ni Congressman Dulima na matuloy. Congressman De Lima. Ito ha, ay Representative De Lima. Ito yung sagot niya. Parang ito yung reason ini-explain ni De Lima bakit ituloy nila yung impeachment complaint ni VP Sara. Ano rin siya anong tawag doon? Na-imber na rin siya dito kay VP Sara. Ito. The answer did not specifically controvert any of those material allegations. They are deemed admitted. Only a general denial can be said to be can be said to have been interposed. But was there in fact an answer? Itong ibig sabihin ni De Lima, ang sagot raw sa kampo ni VP Sara, dinideny lang ni VP Sara. 'Di ba? Ang impeachment complaint na inaprubahan ng Kamara nag-aakusa sila na si VP Sara ay parang winaldas itong pera sa confidential funds, kung ano-ano, tapos patungkol doon sa gugurgurin ni VP Sara, si Bongbong Marcos at si Liza Marcos. Dinideny lang ni VP Sara. Lahat dinideny lang. Wala raw explanation si VP Sara. Ito yung sagot. Alam mo ba, De Lima, kung bakit hindi sinasagot ni VP Sara ang inyong impeachment complaint, ang inyong mga ang inyong mga iyak dyan sa House of Representatives? Kasi po, unang-una, useless. Bakit ko nasabing useless? Kung si VP Sara, iisa-isahin niya ng sagot yung impeachment complaint, yung mga grounds, alam naman niya
kahit mangugat pa yan si VP Sara, kahit mamatay pa siyang mag-explain, kahit mag-ano pa siya, kahit ibuhos pa niya ang kanyang 100% sa pagsagot dyan sa mga ginagawa ninyong complaints, at the end of the day, hindi pa rin kayo patas dyan, bias pa rin kayo. 'Di ba? Kung nainis kayo, di nainis kayo. Deserve ninyong mainis dyan. Alam na ni VP Sara na matatalo na siya dyan. Alam niya na hindi kayo patas dyan sa House of Representatives. So, kahit nga ako, why would I answer? Ito, bigyan ko kayo ng example. Ano ba magandang example dito? Ikaw ba, pupunta ka ba sa isang sa isang debate na alam mo na matatalo ka na? 'Di ba? Magpapaliwanag ka ba sa isang inakusahan ka na alam mo at the end of the day matatalo ka rin? Kasi lahat naman ng mga tumutol diyan ay kalaban ni VP Sara. 'Di ba? Pinipilit ninyo si VP Sara na paangkinin o pa-explainin, no? Gusto nyong mag-explain si VP Sara sa mga kasalanan na hindi niya ginawa, na at the end of the day sasabihin nyo pa rin, kasalanan mo rin, kasalanan mo yan eh. Di ba useless? Kung ako dyan, tama na hindi niya sinagot yan. Sino? Si Dilima, si Jokno, si Tinyo, yung mga makabayan black dyan. Sarado na ang mga isip ninyo. Kahit pa kahit pa tumambling si VP Sara sa harap ninyo para magpaliwanag dyan sa mga akusasyon ninyo, at the end of the day, hindi kayo maniniwala. Magbubutuhan pa rin kayo. Ano ba ito? Ano ba itong may kasalanan ba si VP Sara o wala? Alam ko naman, buboto kayo. Ano pa rin? I-impeach nyo pa rin si VP Sara. So why answer? Nagsasayang lang siya ng energy kung magsasagot siya dyan. Nagsasayang lang siya ng ballpen at papel. Kaya sila, nasasayangan sila ngayon. Nainis sila sa answer ni VP Sara kasi sinagot lang sila ni VP Sara na ibasura nyo yan. Sinabi, sinong hindi mainis? Sasabihin ni VP Sara, ibasura nyo yan kasi lahat yan na mga akusasyon ninyo ay hindi yan totoo. Ganon lang sinagot ni VP Sara, na inis sila. And that's the rightful answer. Kung ako, that's the rightful answer. Wala man kayong detalyadong sitwasyon o example kung saan si VP Sara ay nangungurakot. Lahat akusasyon. Tingnan nyo yung kay Ridon. Ipapakita ko mamaya yung kay Ridon. Sinabi ni Ridon, lumobo raw yung net worth ni VP Sara. Anong patunay mo ngayon na yung net worth na yon ay nagpapatunay na galing yung pera sa nakaw sa kaban ng bayan? Meron ka bang ebidensya, Ridon, para ipaliwanag ni VP Sara? Kasi kung wala kang maipaliwanag, you are fishing expedition. Nagtatrabaho yung tao. May mga negosyo si VP Sara. Tapos, pagbibintangan mo na ito, unexplained wealth ito. Tanungin niyo doon sa BIR. Nakalatag ba yun lahat doon ng mga negosyo siguro ni VP Sara? At yung mga sweldo niya bilang mayor noon at ngayon na vice president siya? Diba? Wala ba kayong... yan lang ang simpleng sasabihin ko sa inyo. Wala ba kayong utak para o talagang alam nyo lang tapos binahira nyo talaga lang ng malisya yung tao, di ba? To the material allegations, yung mga tungkol po doon sa pagbanta nga po sa Pangulo at iba pang opisyal, tungkol din po sa
malverse ng mga pera, yung hindi pagkaka-explain ng mga confidential funds, anomalous disbursements, yung mga certification ng VP Sara, siya mismo ang pumirma, yung mga liquidation vouchers, liquidation reports, accomplishment reports, siya mismo ang pumirma, yung Ang tanong, Dilima, yung mga binabanggit mo, ang tanong mo, corruption ba yan? Corruption ba yan? May nakikita bang pera na winaldas? Yun ang pinakatanong eh. Tapos yung isang vlogger makipagdebate kay makipagdebate kay BP Sara, ang kakapal naman ng mukha mo, girl. 'Di ba? Wala kayong argumento. Mapapahiya lang kayo kung makipagdebate kayo kay BP Sara. Itong kay Dilima, wala kayong ebidensya, Dilima. Lahat yan akusasyon, yung mga liquidations, mga ganyan. Anong sabi ng COA? Sige nga, anong sabi ng COA? May sinabi ang COA doon na itong liquidation ni BP Sara ay kulang-kulang. Kompleto naman. 'Di ba? Meron ba kayong nagpapatunay na ang confidential funds ginamit ni BP Sara para mag-party-party siya? Pumunta siya doon sa dahig, nag-party-party, kung anong mga akusasyon ninyo. Bumili ba siya ng Rolex? Bumili ba siya ng sasakyan? Meron ba kayong mga ganyang kasi sasagutin ni BP Sara. Yan ang hinihintay. Kasi kung wala kayong ganyan na mga akusasyon, hindi yan masasagot, ma'am. Kung sasabihin nyo, saan napunta itong pera na ito? Saan napunta itong mga ganito? Wala, hindi yan uusad dyan. Kung ikaw bright ka na pagka-lawyer ka, ganun po ang takbo ng hindi naman ito korte, pero ganun pa rin yan sa hearing dyan. Patuloy. deliver ng perang ito. Doon nakita natin doon sa affidavit as attached to the complaint ni Mr. Ramil Madriaga kung saan napunta. Yan. Deliver. May video ba kayo? Lahat naman yan hearsay. Hearsay yan, Dilima. Naniniwala ka man kay Madriaga, yan ang kabubuhan mo, Dilima. Kung naniniwala ka kay Madriaga, boba ka. Boba ka talaga. Okay? Akusasyon pa rin yan. Hearsay pa rin yan. Wala pa rin yan. Hindi pa rin yan uubra. Diba? Paano i-explain yan ni BP Sara? May pera ba na natanggap si BP Sara? Anong pruweba ninyo? May picture ba kayo? Kasi kung wala, kahit sino pwedeng gumawa ng kwento. Pero yung ikaw, yung umamin ka na may video na umamin ka na nakipagrelasyon ka kay Dayan na may asawa, yun ang facts. Yun ang totoo, Dilima. Ini-example lang kita. Okay? Kasi yung akusasyon ninyo kay BP Sara, walang sense. Hearsay, gawa-gawa na istorya. Example, pwede kitang gawa ng istorya na ikaw, example lang ikaw at si Chel Jokno nag-ano doon sa isang motel. Naglaro-laro kayo doon sa isang motel. Pwedeng ganon. Maggawa-gawa ako ng istorya. Tapos pasasagutin nyo yung tao. Nawala na, alam nyo namang nagsisinungaling ako. Pwedeng ganon. May CCTV ba kayo sa motel na si Dilima at si Jokno naglaro-laro doon sa motel? Ganon. Meron kaming video. Meron kaming dokumento, perma ni BP Sara na pumasok sa motel. Perma ni Dilima at ni Jokno doon. Ganon. Example lang yun ba? Kasi kung wala, Dilima, useless yan. Hindi yan uusad. Kaya nga, yung mga ginagawa ninyo, pagdating doon sa Supreme Court, ibasura pa rin yan. Di ba? Hindi ito dun sa mga tamang gamit para sa confidential funds. Walang sagot tungkol dun sa mga notices of suspension, pag-issue ng notices of suspension, notices of
disallowance, wala po yan. Wala silang sagot tungkol doon. Wala ding sagot tungkol doon sa mga envelopes na yon. Walang sagot kasi kahit pa sasagutin yan ng tama, bias pa rin kayo. Hindi yan, ano pa rin, i-impeach pa rin ninyo si VP Sara. Na dinistribute to certain DepEd officials. Nasaan yung mga sagot sa mga tanong na yan? Nasaan ang sagot tungkol sa non-disclosure sa SALENS ng tamang yaman, yung talagang tunay na yaman ng VP Sara? Yun po ang mga tinatawag na mga material allegations. And yun Material allegations. Nagtatanong kayo nasaan yung yaman ni VP Sara? Nagtatanong kayo. Alam nyo, it's very easy to accuse a person. No? It's very easy to accuse a person. Yung yaman mo, sobrang laki na. Ganon, ganyan. Ginagawa niyo ng mali siya. Pero, at the end of the day, kung sa korte na, hahanapan kayo ng ebidensya. Paano mo nasabing corrupt ito? May pera ba na ninakaw si VP Sara? I-prove nyo yan. 'Di ba? Ganyan Wala kayong na-prove. ang mga allegations na yan ang nagko-constitute ng mga grounds na binanggit sa complaint. Pero walang sagot. So no, it's pointless really to further scrutinize whether indeed there are sufficient grounds, because that has been exhaustively discussed already in relation to the issue of the sufficiency in substance. So I humbly and respectfully submit to this honorable committee. Thank you. I-impeach nyo. Hanggat gusto nyo, i-impeach nyo. Di ba? Ito. Panoorin rin natin itong, basahin rin natin itong, ito, gitna ko itong kay Ridon, itong si, anong tawag dito, si Kokey. Sabi po dito ni Kokey, wala pong, hindi ko mabasa masyado pasensya na po kayo. Wala pong pag-abuso, wala pong law abiding dito, kundi ito rin sabi na doon Teka muna, i-closer ko muna hindi ko mabasa. Wala pong pag-abuso, wait, lakihan ko, ayan. Wala pong pag-abuso, wala pong law abiding dito, kundi ay pagpapatupad ng mandato ng proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo itong tinatawag nating 50 million wealth gap. Di ba? Wala. Nagtatanong sila kay VP Sara sa kanyang pag-aari. Siyempre, pag hindi ito naipaliwanag mula doon sa kanyang mga negosyo, propesyon at iba pang pinagkakakitaan, mayroon pong prima facie findings na ito po ay unexplained wealth. 'Di ba? Kung mapapansin niyo dito sa sa tanong ni Ridon, nagtatanong siya. Hindi siya sure na may corruption. Ay nako, ito mga taong ito. May 50 million gap raw. May ang simple question, Ridon. May ka ba? May ebidensya ka bang maipakita na itong 50 million na ito ay nakaw po ito sa kaban ng bayan? Yan ang pinaka-importante. Ilatag mo. Ano ba ito? Saang proyekto ito mismo na nasabi mong nakaw ito? Kaya lumobo ang net worth ni VP Sara. Ganon. 'Di ba? Para sasagutin yan ni VP Sara. Kasi kung wala kayong maibigay na mga facts, ang ending niyan, akusasyon yan na walang basihan. Ganon lang kasimple. Ito pa. Ito yung sagot ni VP Sara. Kausapin muna nila ng maayos. Lakihan natin para makita ninyo. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila, dahil sa nakikita natin ngayon ay iyong mga
iilan sa mga members of House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon. Tama. Yan ang pang-aabuso talaga ang kanilang posisyon at kapangyarihan. At more than that, ay lumabas na para silang mga law benders. Di ba? Parang may nakilala kong law benders eh. Di ba? Nagbe-bend sila ng law. Kasi sila yung nasa posisyon eh. Yan kasi yung hirap ngayon ng mga mga politicians natin. Not only in the House of Representatives Kaya hindi umaasenso, no? Ito ang ito po yung katotohanan Kaya hindi po umaasenso ang bansang Pilipinas kasi most if not all ang mga politicians ginamit lang nila ang kanilang posisyon para sa kanilang sariling interest. Yan ang katotohanan. Kung sasabihin nyo, anong interest yan, Don Mar? Ang dami. Pwedeng negosyo nila, political career nila, pwedeng kasi if you are a politician, you are prone to projects. Kung meron kang projects, meron ka talagang manakaw. Kung ikaw ay magnanakaw na politician. Ganon. So, political interest lang. No? So, gagamitin nila ang kanilang posisyon. Ang kaibahan sa mga Duterte, kapag sila ay mayor o presidente ng Pilipinas o vice president ng Pilipinas, syempre meron silang posisyon. Ang kaibahan sa mga Duterte, hindi po sila nang aabuso sa kanilang posisyon. Dahil presidente ka, aabuso ka. Hindi ganyan ang mga Duterte. Ang mga Duterte kasi, once I am in the position, kung ako po ay isang politician and I'm in the position, servant mo ako. Utusan mo ako. Nagtatrabaho lang kami sa gobyerno. Yun po ang prinsipyo ng mga Duterte. Once you are a politician, once you are a mayor, vice president o presidente ng Pilipinas, you are a servant to the Filipino people. Utusan mo ako. I am just naging leader po ako dahil binoto po ako ng taong bayan. Kung ano ang sasabihin ng taong bayan sa akin, susunod ako. Ganyan po ang mindset ng mga Duterte when it comes to being in the position. Okay, yan ang kaibahan. Huwag na tayong siraan natin ang mga Duterte. Kasi natatamaan sila sa sinabi ni BP Sara na most of these congressmen inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Inaabuso nga nila yung vice president. How much more tayong mga ordinaryong mga Pilipino? Yan ang nakakatakot. Kaya kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, alam ko meron po tayong iba't ibang congressman kasi we have different provinces. Noong mga nanonood dito, merong mga taga Mindoro, taga Bacolod, taga Cebu, taga Mindanao, taga Maynila. Meron po tayong kanya-kanyang mga congressman, di ba? Iboto nyo naman yung congressman ninyo na yung makikita ninyo na may malasakit sa inyong lugar. Hindi yung puros kayabangan. Di ba? Itong mga politicians na ito, hindi na sila nahiya. Nakasakay sila sa mga marangyang mga sasakyan, mga marangyang mga relo, mga kasuotan, mga bags na mga Louis Vuitton. Di ba? Pero yung mga constituents ninyo, mga hirap na. Halos hindi na makakain sa 3 beses sa isang araw. Hindi ba kayo nahiya dyan? Kayo ang gara-gara ninyo, ang yaman-yaman ninyo, pero yung mga constituents ninyo, yung lugar ninyo, parang basura, parang squatter. Di ba?
Kung ano yung mukha ng inyong probinsya, yan yung mukha ng inyong congressman. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan dyan. O, heto pa. Panoorin natin itong sinabi ni Hontiveros. Magre-react lang tayo dito ha. I-play ko itong video na ito at magre-react tayo. Okay, play natin itong video ha. Makinig kayo kay Hontiveros. I love being a Filipino, Carmina. I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. And matagal ng panahon, napapansin ko na idudugtong ko talaga yung personal na mga pangarap ko sa pangarap natin bilang isang bayan. And kapag yan ang maging landas ko, I will want it with all my heart. Mamahalin ko talaga yung responsibilidad na yon. So, maraming nagsasabi dito na Hontiveros, plastic ka, plastic. Alam mo Hontiveros ha, ito lang yung na-observe ko sa iyo ha. Mantakin nyo, interview ito, di ba? Siyempre may camera. Siyempre pagkatapos ng interview, ipopost ito sa social media. Di ba? Tapos makikita ito ng taong bayan kapag na-post na ito sa social media. So anong ibig sabihin mo doon, Mar? Kasi ang nabanggit niya, ang sinabi niya, mahal ko talaga yung Pilipinas. Mahalin ko ang trabaho ko. Alam mo, Hontiveros, no, sa totoo lang, sobrang dali po magsabi na mahal mo ang Pilipinas. Sobrang dali. Kahit sinong tao pwedeng sasabihin niya, mahal ko talaga yung Pilipinas. Mahal ko ang taong bayan. Sobrang madali yan. It's very to say. Pero mahirap yan gawin, Hontiveros. Totoo. Ni minsan, Hontiveros, nagpakita ka ba nung panahon na merong lindol sa Cebu o sa Visayas? Nagpakita ka ba noong binaha ang Luzon, Visayas at Mindanao? Meron bang Hontiveros na nagpapakita na namimigay ng mga tulong, mga basic needs ng mga biktima? Ang sarap sabihin, di ba? Pero kapag sinulog sa Cebu, kung anong mga piyesta-piyesta ng iba't ibang lugar, nandoon ka. In times of happiness, nandoon ka. Pero when in times of calamities, when it's time to help, wala ka. Tapos, sasabihin mo ngayon sa isang interview, ipopost mo sa social media, mahal ko talaga ang Pilipinas, mahal ko ang taong bayan, mahal ko ang trabaho ko. Hontiveros, plastic ka. Okay? Tama lang na sinabi ng mga taong bayan sa video na ito na isa kang plastic. Kaya hindi ka mananalo eh. Ganyan kasi ang kumbaga, ito yung flagship ng dilawan ngayon, si Hontiveros. Kung na cellphone ka pa, ikaw yung flagship ng cellphone. Yan ang model nila ng mga dilawan. Ganito. Diba? It's easy to say than to do it. Kaya hindi kayo mananalo kayo mga dilawan. Kasi ganito po ang ninyo eh. Ganito po ang branding ninyo. Ganyan po ang branding ninyo. Ganyan po ang nakikita namin. Pero tingnan nyo si Senator Bongo. Ako nga, kung iisipin ko yung mga ginagawa ni Senator Bongo, sobrang yan eh. Sobrang stressful yung ginagawa ni Bongo. Sobrang hirap. Imagine niyo, every time merong mga sakuna, merong mga sunog, bagyo, lindol, nandoon kaagad si Bongo ha. Senador yan,
pareha kayong senador, pero si Bongo ang nakikita on the ground. Pero hindi sinabi ni Bongo ha, nakagaya mo na, mahal ko talaga ang Pilipinas. Hindi sinabi ni Bongo yan ha, pero ang taong bayan, mas naniniwala kay Bongo. Okay? Kasi, nakikita namin action. Action eh. Ginagawa eh. Hindi po sa bibig. Pero ikaw, sa bibig mo ginagawa, pero wala kang action. Yan ang kaibahan ninyo, Hontiveros. Yan ang branding ninyo. Ang branding ng mga Duterte, walang purong salita-salita. Gawa lang. Di ba? Kaya yung Hontiveros, kung nangangarap kang maging presidente, hanggang pangarap lang yan. Hanggang pangarap lang yan, Hontiveros. Hindi ka mananalo, Hontiveros. Huwag ka na lang pumasok sa pagiging presidente o pagiging vice president. Pahinga ka muna. Ha? You go back to kasi sabi mo singing mahilig ka sa kanta. Balik ka na lang sa pagkanta, Hontiveros. Okay? Bumalik ka sa pagkanta kasi doon ka bagay siguro, no? Dito sa politika wala. Ang pagiging servant to the Filipino people, vocational yan, ika nga, vocational yan. What do I mean by vocational? Handa kang mamatay, handa kang magsakripisyo, handa kang ibuhos mo ang sweldo mo para sa taong bayan kahit wala nang natira sa'yo. Yan po ang pagiging servant to the Filipino people. Pero ngayon, ito mga politicians na ito, walang ganyan. Gusto nilang tumakbong ng posisyon sa gobyerno kasi gusto nilang yumaman. Yan ang katotohanan, wala na tayong magbulahan. Di ba? So, branding ninyo, wala. Ewan ko na lang. 2028, huwag mong sayangin ang pera na tumakbo ka, Hontiveros. You will lose. You will never win, Hontiveros. Tanggapin nyo na si BP Sara ang magiging presidente sa 2028. Kasi kung hindi si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, ewan ko na lang. Ang taong bayan, magagalit ang taong bayan dyan. Hayaan nyo ang demokrasya natin na umusad. Kung sino yung nakakarami, sundin po natin. Kasi yun po ang ibig sabihin ng tunay na demokrasya. Kung sino yung marami, yun ang irespeto natin. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV ha, mag-comment po kayo sa ating mga pinag-usapan. Ilatag ninyo ang inyong opinion. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share itong ating video guys para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel ha, mahalaga po na dumami tayo dito sa ating YouTube channel sa bahay po natin, no? Kasi po dito natin ipakita natin na through subscribing Donmar TV, makikita po ng mga ibang mga vloggers, ng yung mga vloggers sa mga bangag at itong mga dilawan na marami po tayo. Okay? So, pindutin nyo na yung subscribe button dyan para makakatulong rin yan sa akin at sa inyo na ma-update kayo sa mga trending na mga balita. Ma-notify yung cellphone ninyo. Okay? Walang bayad yan. Libre lang yan ang subscription sa YouTube. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.